would like to reiterate, number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to eh. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Baka budol-budol lang, mga labi ni dating DPWH Undersecretary Cabral, pinasusuri ng DILG para matiyak na siya nga ito. May foul play, ilang mambabatas duda sa misteryosong pagkamatay ng dating DPWH Undersecretary. Ikukulong na, inarestong contractor na si Sara Diskaya, nakatakdang iharap sa korte sa Cebu. Pinasusuri ng DILG ang mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Baka raw kasi budol-budol lang ang pagkamatay ng dating opisyal. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, sino ba nag-identify sa labi ng DPWH USEC? Jiggy, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kinilala naman daw ng mga kaanak ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang kanyang mga labi. Pero hindi raw kampante rito ang kalihim. Marami raw kasing mga namemeke ng pagkamatay. Kaya hihilingin daw nila na isailalim sa DNA testing maging sa autopsy ang bangkay na nakuha sa bangin sa Quezon Road. Dito rin daw malalaman ang tunay na sanhi ng nangyaring pagkamatay. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. Baka ibang katawang ginamit, baka tumakas sa ibang lugar, di ba? Baka budol-budol to eh, di ba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. At pumayag bang pamilya na isailalim ito sa autopsy? Yan na nga ang malaking hamon ngayon, Jiggy. Ayon kasi sa Philippine National Police, according daw sa Cordillera PNP, pumirma raw ng waiver ang asawa ni dating DPWH Yusek Cabral at hindi ito pumapayag na isailalim sa autopsy ang labi ng kanyang misis. Sa ngayon, wala raw nakikitang foul play ang mga pulis base sa inisyal na investigasyon. Pero itinuturing ng person of interest yung driver na huling nakasama ni Cabral. Nagtataka raw kasi ang mga pulis kung bakit iniwan ng driver si Cabral sa Quezon Road ng mag-isa. Una nang sinabi ng driver ni Cabral na nagpaiwan talaga ang kanyang amo sa bahaging iyon ng Quezon Road at nang balikan niya raw ito hindi niya na nakita. Pinuntahan daw niya ang isang hotel sa pag-aakalang nandoon si Cabral pero wala rin kaya bumalik daw siya ulit sa Quezon Road. Dito na siya nagpatulong sa mga pulis nang hindi pa rin niya makita ang kanyang amo. Narito ang pahayag ng tagapagsalita ng PNP. Labag daw po sa human nature na yung principal o yung VIP mo, iiwanan mo sa isang liblib na lugar, alam mo naman na yung bag at yung cellphone ay nasa sasakyan ninyo at bakit babalikan mo siya after 1 or 2 hours, hindi mo ba iniisip na paano ka makakontak? At muna secure ba ang gamit ni Cabral dahil baka may mga magamit na ebidensya dito sa mga gamit na ito? Jiggy, sa ngayon, nasa kamay ng mga kamag-anak o pamilya ni Cabral ang kanyang mga gamit including the cellphone of the victim. Bagay na ipinagtataka rin ng DILG. Mahalaga raw kasi sana yung mga gadget ni Cabral para malaman kung sino ang mga huli niyang nakausap. Ayon sa PNP, wala naman daw kasi sa crime scene itong mga naturang gamit ng biktima. Nasa bag daw yung cellphone nito na iniwan niya naman sa sasakyan. Tutulong na rin ang CIDG sa ginagawang investigasyon dahil sila yung may subpoena powers para makuha muli ang mga gamit ni Cabral. Sa programang Storycon ng One News, Jiggy, sinibak ang PNP chief or sinibak yung chief or hepe ng Tuba Police sa Benguet. Ipipilit din daw ng kapulisan yung pagsasagawa nga ng autopsy dito sa labi na nakuha kahit ayaw raw ng pamilya ni Cabral. Sa ngayon, ang lahat daw ng indicators so far nagli-lead sa suicide yung sanhi ng pagkamatay at iginigit nga nila na wala pa namang nakikitang foul play based again sa initial investigation.
Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Dudang ilang mambabatas sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Baka raw may foul play. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit sa tingin ng ilang mga congressman ay may foul play dito sa isyong ito? Jiggy, misteryoso at parang teleserye. Ganyan nga inilarawan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice yung pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Erice, nakapagtataka ang pahayag ng driver ni Cabral na kasama nga niyang umakyat ng Baguio. Kwento kasi ng driver na si Cardo Hernandez nagpaiwan nga sa Quezon Road si Cabral at pagbalik niya matapos ang mahigit isang oras hindi na raw niya makita si Cabral. At doon nga kinagabihan nang makita yung bangkay ng dating opisyal sa Bangin. Ayon nga kay Erice, hindi makatwira na iiwan mo ang iyong amo sa gitna ng kalsadang may bangin ng ilang oras. Tingin ni Erice, posibleng may foul play, lalo't maraming nalalaman si Cabral tungkol nga sa budget insertions para sa mga proyekto ng DPWH at mga proponents nito. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. With all her knowledge, hindi malayong possibility na may foul play yun. Kung mag-iisip lang siya doon sa tabi sa gilid ng bundok, bakit naman after 2 hours mo babalikan? At Marian, kung sa tingin nila ay may foul play, ano naman ang plano nilang gawin? Yes, Jiggy, plano nga ni Congressman Erice na maghain ng resolusyon sa Lunes para nga paimbestigahan sa Kamara itong pagkamatay ni Cabral. Sisilipin daw nila kung may kinalaman ito sa maanumalyang flood control projects. Pero para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mainam din kung hintayin muna yung investigasyon ng mga otoridad bago nga magbigay ng mga haka-haka. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, nag-iwan ng maraming tanong ang pagkamatay ni Cabral. Panawagan niya, i-secure ang lahat ng digital records ni Cabral na may kinalaman sa mga proyekto ng DPWH. Pakinggan natin ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Sendanya. Who will benefit most from her death? Will the truth die with her? Will she be the fall guy in this grand corruption scandal? Ayon naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, marami ang makikinabang sa pagkamatay ni Cabral. Baka nga raw ang mangyari si Cabral ang iturong mastermind. Jiggy. At Marian, ano ang reaksyon ng mga senador na nakaharap ni Yusek Cabral sa Senate hearing noon kaugnay ng flood control scam? Jiggy, ay nga kay Senate President Tito Soto, mabigat yung pagkawala ni Cabral, lalo't marami siyang nalalaman sa kalakaran nga ng DPWH. Umaasa lang daw si Soto na may napag-iwanan si Cabral ng mga dokumento kaugnay nga sa flood control projects. Sabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tragic at unfortunate ang pagkamatay ni Cabral. Malaki raw sana yung maitutulong ni Cabral para maisiwalat ang korupsyon sa flood control projects. Actually, nakausap daw noon ni Lacson itong si Cabral at tingin niya gusto nitong makipagtulungan sa investigasyon pero tila raw may matinding pressure kay Cabral na hindi nila maipaliwanag. Yan muna ang latest sa Kongreso. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sino nga ba si Catalina Cabral? Mahigit 40 taong nanungkulan sa DPWH si Cabral. Ika nga nila, she rose from the ranks. Nagsimula bilang rank and file civil engineering aide hanggang sa maging engineer at umangat ang kanyang karera. Noong 2014, naging Undersecretary for Planning si Cabral. Siya ang punong tagapangasiwa sa pagpaplano ng mga proyekto ng DPWH. Alam niya mga proyektong nakaprograma at kung paano pinondohan ang mga ito. Sa lawak ng kanyang kaalaman sa kalakaran sa DPWH, hindi katakatakang nadawit siya sa flood control scam. Sa salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo, isa si Cabral sa mga opisyal na sangkot umano sa kickback scheme sa flood control projects. Sa pagharap ni Cabral sa mga pagdinig ng Senado noong Setyembre, inusisa ang papel niya sa budget insertions. May alegasyon kasing nakipag-ugnayan si Cabral sa ilang mambabatas para tanungin kung may priority project silang gustong ipasama sa budget ng DPWH. Pero tinanggi ni Cabral ang alegasyon. Si Cabral din ang nagpaliwanag
tungkol sa Aloca Balls na sinasabing bagong pork barrel. Ayon sa kanya, budget ceiling lang daw ang Aloca Balls para sa bawat distrito na nakabase sa isang formula na kakaunti lang sa DPWH ang nakakaalam. Susunod, inarestong si Sara Diskaya na katakdang humarap sa korte sa Cebu bago ikulong. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagpaabot ng pakikiramay ang DPWH sa pamilya ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ano ang sitwasyon dyan sa tanggapan ng DPWH? Jiggy, business as usual at hitik sa dekorasyong pamasko ang main office ng DPWH. Walang bakas ng pagluluksa at hindi naka-half-staff ang bandila sa tanggapan ng ahensya. Ito'y kasunod nga ng biglaang pagpanaw ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Sinubukan nating kausapin ang ilang opisyal at mga katrabaho noon ni Cabral pero walang pumayag na humarap sa kamera. Maging si DPWH Secretary Vince Dizon ay hindi pa naglalabas ng panibagong statement. Pero sa pag-iikot natin dito kanina sa tanggapan ng DPWH, nakausap natin ang ilang empleyado na nakiusap naman sa atin na wag nang pangalanan, humarap sa kamera kahit man lang yung recording ng audio ng interview natin sa kanila. Ano ba yung pagsasalarawan ni Cabral? Sabi nila, mahinhin umano ito pero masiyahin. May isang empleyado na hindi makapaniwala sa sinapit ng dating Undersecretary. Meron namang isang sobrang affected sa pagpanaw nito at hindi nga raw siya nakatulog kagabi. Pero may ilang empleyado naman na hindi naniniwala sa pagpanaw ni Cabral hanggat hindi umano na ipapakita ang bangkay o labi nito bilang patunay na sa kanya mismo ang mga labi na nakita sa may ilog dyan sa Tuba, Benguet. Nauna nang naglabas ng pahayag ang DPWH na nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng dating Undersecretary na nawagan ang ahensya na irespeto ang privacy habang sila ay nagluluksa. Jiggy. At Gio, may pahayag na ba ang palasyo kaugnay sa pagkamatay ni Cabral? Jiggy, maging ang palasyo ikinagulat ang pagpanaw ni Cabral pero hayaan na raw ang mga otoridad na imbestigahan ito. Nilinaw din ng palasyo na walang kasong nakabinbin laban kay Cabral sa kabila ng pagkakadawit nga niya sa bilyong-bilyong pisong anomalya sa flood control scam. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. Pero yun po, muli nakikiramay po tayo. Jiggy, nitong Lunes nang huling makita, ulitin ko lang, nitong Lunes nang huling makita dito sa tanggapan ng DPWH sa Maynila ang driver ni Cabral na si Carlo Hernandez. Ayon sa isa nating source na muli tumanggiring humarap sa kamera at magbigay ng pangalan, mag-isa lang ang driver na nag-aayos ng mga papeles dito sa ahensya at hindi kasama si Cabral. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Maynila. Kaugnay pa rin ang balitang yan, nanawagan ng malalimang investigasyon ng ICI sa pagkamatay ng dating DPWH official. Live mula rin sa Maynila, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, gaano ba kahalaga sana si dating Yusek Cabral sa investigasyon kaugnay sa flood control?
Jiggy, maituturing na central figure sa flood control investigation si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. 4 na dekada siyang nanilbihan sa DPWH at malawak ang kanyang nalalaman sa mga proyekto ng ahensya. Kung matatandaan, Jiggy, isa si Cabral sa itinuro ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickbacks sa mga flood control project. Siya rin daw ang nagpasimuno sa tinatawag na allocables na siyang ginagamit umano bilang panuhol sa mga mambabatas. Mayroon din daw kapangyarihan si Cabral na magdagdag at magbawa sa National Expenditure Program o Proposed National Budget. Nagbitiw si Cabral bilang undersecretary nitong Setyembre dahil nga sa pagkakadawit niya sa flood control scam. Ilang araw bago masawi si Cabral ay ipinatawag siya sa ICI pero hindi na siya sumipot sa pagdinig. Narito ang pahayag ni ICI Commissioner Andres Reyes. Kailangan hindi na siya nag-attend para nagtatago ata. We were hoping to talk to her and tell us what she has done or what she knows. Sana para confession sana, and tell us some of the things like sinabi nila. Sayang nga hindi siya nakapunta or maybe she avoided going to us on December 15. Jiggy, panawagan ng ICI sa mga otoridad ay magkaroon ng malalim na investigasyon kaugnay nga sa pagkamatay ni Cabral. Dapat daw malaman kung may foul play o kung sinadya ba siyang patayin. Jiggy. At Camille, gaya nabanggit mo, sayang at sana'y central figure siya sa investigasyong ito. Pero ngayon, ano naman ang reaksyon ng Ombudsman at ng DOJ dito sa pagkamatay ni Cabral? Jiggy, ipinag-utos na ng Ombudsman na i-preserve ang mga gadget ni Cabral gaya nga ng cellphone at laptop. Dapat daw isa-ilalim sa forensic examination ang mga yan. Pakinggan natin ang pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. This would be the best time to move for the custody and preservation of the contents in her devices and gadgets. Of the essence now, kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito. At the risk of them being altered, erased by family members or friends, there's this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. So, Jiggy, dahil nga sa bigla ang pagkamatay ni Cabral ay maaabsuelto siya sa criminal liability, pero hindi raw ibig sabihin na hindi na pwedeng habulin ng gobyerno kung meron man siyang ill-gotten wealth. Aminado naman si Prosecutor General Richard Fadolion na magiging hamon sa kanilang investigasyon ang pagkawala ni Cabral. Hindi na kasi magagamit sa korte ang kanyang testimonya para mapanagot ang iba pang sangkot sa katiwalian. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Nakatakdang iharap sa korte sa Cebu ang inarestong contractor na si Sara Diskaya. Live mula sa Lapu-Lapu City, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, anong latest dyan kay Sara Diskaya? Jiggy, nandito tayo ngayon sa Mactan, Cebu International Airport. Hinihintay natin ngayon ang pagdating ng contractor na si Sara Diskaya. Pasado alas 4 ng hapon nang lumipad siya mula sa NAIA Terminal 2 matapos aristuhin, kailangan ng humarap ni Diskaya sa korte para sa return of warrant. Pagkatapos niyan ay maglalabas ng commitment order ang korte at dito na malalaman kung saan siya ikukulong. Posible raw na sa Lapu-Lapu City Jail ikukulong si Diskaya. Kagabi isinilbi ang warrant of arrest kay Diskaya habang nasa tanggapan siya ng NBI sa Pasay. So may lalim siya sa processing at kinuna ng mugshot. Pagkatapos ay dinala siya sa detention facility ng NBI sa Muntinlupa.
Kanina naman, dumalo siya sa preliminary investigation sa DOJ para sa kasong tax evasion na isinampa ng BIR laban sa kanya at sa asawa niyang si Curly Diskaya. Saka naman siya ibinalik sa NBI sa Pasay bago inihatid sa NAIA Terminal 2. Jiggy, naharap si Diskaya sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa mahigit 90 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Sa korte rito sa Cebu, nakabinbin ang kasong yan. Jiggy. At dyan, bukod kay Sara Diskaya, may iba pa bang akusado na dadalhin din dyan sa Cebu? Jiggy, dumating na kanina ang 2 sa 8 mga dating opisyal ng DPWH na kapwa akusado ni Diskaya. Mula sa airport, dinala sila sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City para sa court proceedings bago dalhin sa Lapu-Lapu City Jail. Idilipat ang kanilang kaso sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City alinsunod sa panuntunan ng Korte Suprema. Lahat ng corruption cases kaugnay sa infrastructure projects ay dapat litisin at sa pinakamalapit na anti-graft court. Yan muna ang latest mula rito sa Cebu. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni John Aroa live mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.